Sobrang laki ng natipid ngayon ng Lakers sa nangyaring off-season trade na to. Hindi ko alam paano nagawa ni Rob Pelinka na makakuha yung tatlong role player gamit lang ang mid-level exception at wave contract. Nagamit pa nila yung salary nitong si DFS para lang makuha itong si DeAndre Ayton, Jake Larabaya at itong si Marcus Smart. Dahil si Ayton pumirma lang ng 2 years contract na nagkakahalaga ng 16.2 million total, kaya pumasok lang sa 8 million yung annual niyan per year. Si Larabaya nakuha nila sa free agency mula sa 12 million fully guaranteed at 6 million base salary galing din yan sa salary mula sa pool ng taxpayer MLE na naging free matapos umalis nga itong si Finney Smith. Kaya ang non-taxpayer mid-level exception lang ang ginamit ng Lakers para makuha si Ayton at Larabaya ng magkasabay. Kaya sinasabi ng mga analyst na isang smart cap strategy ang ginawa ni Rob Pelinka dyan. Nakuha nila ang starting center na si Ayton at bench depth na si Larabaya na mas magbibigay nga ng malalim na defensive depth sa roster nila. Gumastos lang sila sa dalawang role player na yan ng 28 million para sa 2 taon. Kaya nga magandang movement din ang nagawa ng Lakers. Plus ngayon nakuha pa nila itong si Marcus Smart na former DPOY awarded na galing rin sa buyout contract mula sa Washington Wizards. Ibang klase rin talaga itong si Rob Pelinka no? Ibang klase umabang, talagang hindi latak yung mga nakukuha. Pumasok kasi sa free agency itong si Smart after ng buyout contract at sa report agad yang nag-sign ng 2 years 11 million deal kasama ang player option para sa 2026 to 27 season sa Lakers. Ginamit ng Lakers ang biannual exception na hanggang 5.1 million na lang. Yan yung natitirang biannual exception nila noong 2025 para mapapirma itong si Smart nang hindi lumalagpas sa hard cap at nag-waive pa ng contract mula kay Shake Milton at Jordan Goodwin para maglinis ng cap space. Yan yung nangyari sa Lakers kaya nakuha pa nila ng ganun kabilis itong si Marcus Smart. Kaya ngayon solid na ang Lakers pagdating sa defensive players. Meron silang starting center na meron lang 2 years contract sa halagang 16 million at dalawang perimeter defender at backcourt na si Smart at Larabaya na may total 23 million lang. Kaya sobrang laki ng natipid ng Lakers dahil sa smart strategy na ginawa nitong si Rob Pelinka mga pare ko. Pero ang tanong nga lang dyan kung sulit nga raw ba talaga ang pagkuha ng Lakers sa tatlong role player na to dahil sa ginawang pagtitipid sa cap space. Muntik ko pang malimutan yung dahilan kung bakit nga ba talaga sobrang nagtitipid ang Lakers ngayon. Kumuha lang sila ng mga minimum 2 years deal dahil nga ang balak ng Lakers magkaroon ng max salary cap room sa 2027 free agency. Dahil nga ang mga candidate lang naman dyan mga pare ko sila Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo at iba pang mga high profile players. Kaya nga ngayon mas pinaghahandaan ni Rob Pelinka pero nakikita naman na nasa contender pa rin ang Lakers ngayon mula sa naging movement nila sa trade deadline na to. Pero syempre hindi nawawala yung mga concern dyan kung talagang nasulit o nagamit nga ba ng Lakers ang exception nila ng mas makabuluhan dahil sa pagtitipid nila, lalo na kung merong internal problem nga daw yung mga players na nakuha nila mula nga dito kay Ayton na sinasabi ng mga analyst na may real concern sa attitude at commitment, lalo na lagi nga raw tong huli sa training at frustration lalo na kapag nabababad sa bench. At sa report ng The Athletic may history itong si Ayton na hindi pumupunta sa practice o rehab appointment sa Blazers at nakikitang isa yan sa dahilan bakit siya binayout ng team. At inconsistency sa opensa lalo na pagdating sa depensa, yan yung concern na nakikita ng mga analyst dito sa pagkuha ng Lakers kay Ayton na kailangan masolusyonan nila. Si Jake Larabaya, questionable talaga ngayon yung pag-sign sa contract dahil nga high money for low experience yung ginawa nga raw ng Lakers dyan ayon sa mga analyst, dahil pwedeng nabigla lang ang Lakers na magbigay ng 12 million contract para kay Larabaya na walang solid NBA track record sa mga teams na pinaglaruan nito. Pwede kasing nanalo ang Lakers sa bidding war dito kay Larabaya pero pwedeng kumuha pa nga raw sana ang Lakers ng mas proven veteran tulad nila Tim Hardaway Jr. na mas mababang halaga pero hindi nila ginawa. Si Marcus Smart isa lang naman ang nagiging concern dyan, yung injury prone at durability nito sa game, at nakikita na pwedeng wala na to sa pick
peak performance niya, lalo na sa pagiging athletic regression, kaya pwedeng hindi katulad ng dati nang makuha niya ang Defensive Player of the Year. Lalo na last season, meron lang tong 54 games mga pare ko sa huling 2 taon na pinaglalaroan niya dahil sa injury na nakukuha nito. Kung sakaling si Smart ay healthy, malaki ang magiging impact niyan at siguradong siya ang magiging key defensive anchor at energy spark para sa Lakers. Pero dahil sa mababa nga raw na playing time nito at performance, baka hindi siya tumagal sa postseason rotation, at yung ginamit pang pinlock ng Lakers dyan financially, kung aabutin ulit to ng injury sa Lakers, wag naman sana, pwedeng mahirapan na silang makaresponde sa mid-season run nila.